foretold biography of the suffering servant, which is our Lord Jesus Christ. Okay? Last week sabi ko, bakit ba natin kinakailangan pag-aralan or pag-usapan ang mga naganap o naisakatuparan ng mga propesiya patungkol sa Panginoong Hesus? Unang-una, upang malaman natin na pinatututuhanan ng Bible, pinatututuhanan ng salita ng Diyos, na ang Diyos ay tapat at totoo. Nagpahayag siya daan-daang taon patungkol sa darating na tagapagligtas at ito'y tinupad niya sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Pangalawa, pinatututuhanan ng salita ng Diyos na ang ipinangakong Mesiyas o ang ipinangakong tagapagligtas ng sangkatauhan na binanggit mula Genesis pa lang ay walang iba kundi ang tanging ang Panginoong Hesus lamang. Walang iba liban sa Panginoong Hesus. May isasakatuparan ang daan-daang propesiya na binanggit sa lumang tipan patungkol sa ipinangakong tagapagligtas. Yun yung dalawang bagay na pinatututuhanan ng salita ng Diyos. Kaya pinag-aaralan po natin ang mga prophecies regarding our Lord Jesus Christ. We will end the year, as usual, talking about Jesus Christ. Okay? And we will begin the year, as usual, na ginagawa natin. All throughout the year, wala po tayong ibang pinag-uusapan at itinataas sa ating kalagitnaan, kundi ang Panginoong Hesus lang. Pero salamat sa Panginoon, dahil we started the year 2025 talking about Jesus Christ, His grace, His goodness, His faithfulness, and we will still end it with Jesus Christ, His love, His faithfulness, and what He did to save us. Okay? Sabi ko nga, ito'y matatagpuan po sa Isaiah 53. Kapahayagan ni Isaiah, by God, through Isaiah, 600 to 700 years bago mangyari. Na ang kanyang lingkod na magiging tagapagligtas ay pagdaraanan itong mga masasakit at mahirap na bagay para sa isang kadahilanan, para tayong mga makasalanan ay maligtas sa kapahamakan. Start tayo sa verse 2 and 3. Sabi dito, kalooban ni Yahweh na matulad sa isang halaman ang kanyang lingkod, parang ugat na natanim sa tuyong lupa. Walang katangian o kagandahan makatawag pansin. Walang taglay na pang-akit na siya ilapitan o para siya ay lapitan. Inamak siya ng mga tao at itinakwil. Nagdana siya ng hapdi at hirap. Wala man lang pumansin sa kanya, binaliwala natin siya na parang walang kabuluhan. Stop muna po tayo dyan. Okay? So dito po sa mga talata na ito, nilalarawan po ni Isaiah na ang Panginoong Hesus ay walang mabuti, walang maganda na makikita sa kanya compared sa inaasahan ng bansang Israel. Okay? Because Israel was expecting a Messiah, a Savior, na isang dakilang tao. Inaasahan nila na ang darating na tagapagligtas ay pangungunahan sila upang ma-re-establish ang kaharian ng Israel. By that time kasi po, sila ay nasasakupan ng Roman Empire. Kaya ang inaasahan po nila ay isang dakilang tao. Pero ang sabi dito, sa Isaiah 53, wala man mabuti, wala man maganda na makita sa kanya na makapang-akit upang siya'y tignan. On an allegorical sense, pinakikita kasi dito na ang pagdating ng Panginoong Hesus ay with all humility. Last week, pinag-usapan natin, isinilang siya saan? Sa kulungan ng hayop, anak ng karpintero, ang kanyang nanay, na chismis pa, na nabuntis ng iba, dahil hindi pa sila nagsasama ni Jose, ay nabuntis na. Baby pa lamang siya, mayroon ng banta sa kanyang buhay. Yan po eh. Yan ang dumating na tagapagligtas. Pero sa inaasahan ng mga tao, lalo na ng Israel, malayong malayo. Kaya ang sabi, walang makaakit. Walang bagay na mabuti. Sabi dito, walang taglay na pang-akit para siya ilapitan. So ano nangyari? Hinamak siya ng mga tao at itinakwil. Binanggit po yan sa John. Di ba?
nung binanggit po ni John, doon sa Book of John, no? Na in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. At binanggit din niya sa mga sumusunod na talata na ang Panginoong Hesus ay pumunta sa kanyang bayan. At anong ginawa ng kanyang bayan? Siya ay tinakwil. Hindi siya tinanggap. Anong ginawa ng kanyang mga kababayan? Hindi siya kinilala. Bagkos ipinapako pa siya sa krus. Pinapili sila. Sino? Si Barabas ba? O itong Hesus na ito? Anong pinili nila? Palayain si Barabas, ipako si Hesus. Yan ang pagtakwil ng kanyang sariling bayan. Everything was made through Him. Hindi lang ang Israel, kundi ang lahat ng bagay ay nilikha sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Pero anong nangyari? Nang siya'y pumarito, hindi po siya tinanggap. Bagkus siya ay tinakwil. That's the allegorical sense dun sa verse 2 and 3 na yon. Dahil ang pagdating niya, sobrang baba. People were expecting royalty, greatness. Pero anong nangyari? Dumating siya na parang isang maamong tupa. Sobrang layo or sobrang opposite sa inaasahan ng bansang Israel na darating na magliligtas. Now, in a literal sense, sabi dito, walang pang-akit, walang maganda sa kanyang itsura. Tignan naman po natin. Gusto ko lang din idagdag na information ito sa bawat isa. Kasi baka after nitong pictures na ito, magkaroon tayo ng realization. Okay? Ano po ito? Tingnan po natin. Unang picture. Yan. Sino yan? Next. Sino to? Yan. Aminin man natin at hindi. Tumanda tayo na iniisip natin, yan si Jesus Christ. Tama. Okay? Ito naman po, visualization. Kasi ang technology ngayon, hindi mo na talaga matatawaran eh. Kung alam niyo po yung Shroud of Turin, yung sinasabi nilang yung basahan, yung pinampahid sa mukha ni Jesus Christ nung habang siya'y duguan, may bakas ng dugo yun eh, parang andun yung image ni Christ. Binisualize nila through technology, yan daw ang mukha. Okay? Ito pangatlo, yan. Ito naman daw, sabi ito, itsura pa lang daw para si Judas. Pero hindi. Actually, ang sabi ng mga scientists and experts, the people from Galilee in those times look like this. Kaya ang pinipicture out nila, ibig sabihin, ini-introduce to humanity that Jesus Christ looks like this or probably this. And saan tayo tumanda? Sa mukha na yan. Hindi lingid yan. Subukan ninyo. I-recall nyo, every time na nagpe-pray kayo sa Panginoon, sinong mukha ang nakikita ninyo? Kaninong mukha kayo nakikipagniig? Dito. Aminin natin at hindi. Totoo yun. Ako, inaamin ko yun. Kaya ito yung kahalagahan na pinag-aaralan natin ng salita ng Diyos. Bakit ba hindi inireveal ng Diyos ang mukha ni Jesus Christ sa atin? Hindi natin alam kung bakit. Yung pagkilala natin dito sa tao na ito bilang si Jesus Christ, ano yan? Ano yan? Next picture. Yan. Yan siya. Yung gumanap na si Jesus Christ. Isa siyang ordinaryong tao. Artista nga lang siya. At siya ang bumida sa pelikulang Jesus Christ or Jesus of Nazareth noong 1977. Ilan pa lang po kami na nandito ngayon na isinilang na ng mga panahon na yan. Kaya nung napanood namin yan, ang tumatak sa mukha namin, sa isip namin na mukha ni Jesus Christ, ayun! Pero alam nyo ba ano ang claim ng tao na ito? Babasahin ko, baka hindi niya mabasa eh. Ang pangalan niya, by the way, he is Robert Powell. Okay? Sabi niya, dito, Robert Powell, who acted as Jesus Christ in the movie Jesus of Nazareth in 1977, said, in his words, I never cease to say, and I repeat it to the world since 1977, I am not Jesus Christ. I am just an actor and British comedian. Take note, komedyante pa siya. At siya'y puti. Okay? A British comedian, I am tired of seeing my photos displayed in places of worship and other places of worship. I just make a film for a living. Ibig sabihin, artista lang ako, yan ang kabuhayan ko eh. Sabi niya,
burn my pictures, and worship the only God in truth. I am just an actor. Jesus is Lord. Di ba? Sabi ko sa inyo, magkakaroon kayo ng realization after nyo makita itong mga picture na ito. Dahil sa mismong tao na ito, hindi ko ma-picture out, hindi ko ma-imagine, kapag may mga dadaanan siyang lugar, at nakaando ng picture niya na sinasamba, siguro kikilabutan ka nun eh. Kasi alam niya sa sarili niya that he's not Jesus. And he's not worthy of any worship. Kaya yan ang panawagan niya, burn my pictures. Di ba, yung mga rebulto rin, mga inuukit, anong muka? Yun din, di ba? Kasi yan yung nakasanayan talaga na picture or na image ni Jesus Christ. But in fact, hindi. Mas mabuti pang hindi natin alam. Alam natin na nakikipagniig tayo sa anak ng Diyos, period. Next po, sa verse 4, tunay ngang inalis niya ang ating mga kahinaan, pinagaling niya ang ating mga karamdaman, subalit akala nating ito'y parusa sa kanya ng Diyos. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Lahat po tayo, mga kapatid, may sakit. Ang buong mundo ay may karamdaman. Ang may karamdaman, saan papunta yung karamdaman na yan? Kamatayan. Po ba? Tayo po ba anong sakit natin? Anong malabhang karamdaman po natin? Walang iba kundi ang kasalanan. Lahat po tayo may kasalanan. Lahat tayo mamamatay. Lahat tayo mapaparusahan. Pero anong ginawa ng Panginoong Jesus? Siya ang tumanggap. Ang tumanggap ng punishment, ng pahirap, parusa, dahil sa kasalanan, inako niya. Kasi yan yung pagdadaanan ng tagapagligtas na binanggit ni Isaiah 600 to 700 years bago nangyari. Siyang tatanggap. Ba? Sa mga nakapanood po rito ng mga pelikula patungkol sa Panginoong Hesus na dumanas ng mga pahirap, nilatigo siya. Yung paglatigo sa kanya, may parang kuko ng pusa na paghampas, babaon, paghata kasama yung laman at balat. Kinoronahan po siya ng tinik. Gaano kahaba yung mga tinik? 2 to 3 inches. At hindi lamang po siya paikot dito. Take note, ano po, yung crown of thorns na ipinatong sa Panginoong Hesus, parang helmet. Hindi po siya paikot lang, pati yung ibabaw may tinik. Hubot-hubad po siya na nakabilad sa initan habang kinukot siya ng tao na nakapako ang kanyang mga kamay at bago siya makarating sa krus, tadyak, dura, mura, suntok, batok, lahat dinanas niya. Bakit? Inako niya yung dapat tayo ang dumanas. Anong bunga nun? Yung ating karamdaman na kasalanan ay natubos sa pamamagitan ng kanyang ginawa. Ngayon, gusto ko pong tignan din natin sa verse 5. Sabi dito, ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya'y binugbog dahil sa ating kasamaan. Ito po, kasi po madalas po ito misquoted. Sabi sa verse 5, tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Sabi, by His stripes, we are healed. Anong misquoting dito? May mga grupo po na nagtuturo na dahil sa dinaan ng hirap ni Jesus Christ, tayo raw ay hindi na magkakasakit. Magkasakit ka man, gagaling yan dahil sa tinanggap niyang mga latay. Pero titignan po natin, may mga mananampalataya na nagkasakit, hanggang namatay, hindi gumaling yung karamdaman. Diba? Kaya po sabi ko, this is deception. Maling interpretation, maling pag-unawa, na hindi ka na magkakasakit, or kung magkasakit ka man, ay gagaling ka. Ay, paano yung mga tunay na mananampalatayang namatay ng may karamdaman, na hindi sila gumaling sa karamdaman nila? Ibig sabihin,
hindi totoo ang Diyos na sinasampalatayanan nila. Hindi makapangyarihan ng Diyos na pinagkatiwalaan nila ng kanilang kaluluwa at buhay. Hindi. Ang ibig sabihin nito, isang bagay ang pinatutukuyan. Yung karamdaman nating kasalanan na magbubunsod sa atin ng kamatayan. Yan yung pinagaling ng ating Panginoong Hesus sa pamamagitan ng hirap na dinanas niya para tubusin tayo, para iligtas tayo. Nangyayari po yan. Daming grupo po na sinasabi, by His stripes you are healed. God will heal your sickness. Pero ang tinutukoy po ng salita ng Diyos, spiritual sickness. That leads to spiritual death. Okay? Kaya po napakahalaga po na pinag-aaralan po natin ang salita ng Diyos. Hindi po basta pakikinggan natin yung mga sinabi ng tao, ito na yon. No. Tularan po natin yung mga taga-Berea. After mag-sermon ni Pablo sa kanila, chinecheck nila sa scriptures kung totoo yung mga sinabi ni Pablo. Verse 6, tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad, ngunit ipinataw sa kanya ni Yahweh ang kaparusahang tayo ang dapat tumanggap. Siya'y binagbog at pinahirapan, ngunit hindi kumibo kahit isang salita. Tulad ay isang tupang nakatakdang patayin, parang korderong hindi tumututol kahit gupitan. At di umiimik kahit kaunti man. Nilarawan siya rito na parang isang tupa na walang imik. Yan po kasi ang nangyayari sa tupa kapag siya po ay kakatayin or siya ay babalahibuhan. Nakapanood na po kayo ng nire-razor po yung makapal na, ano ba tawag doon sa English? Wool ng tupa. Alang reklamo yan. Kahit papunta sa katayan, alang reklamo yan. Ganun po ang Panginoong Hesus. Alam po natin kailan po nangyari yan. Nang ang ating Panginoong Hesus ay dadalhin na sa kanyang kamatayan. Kaya po, binanggit niya, yung dinidescribe ni Jesus Christ ang kanyang sarili. Di ba sa John, 7 times niya binanggit, I am, di ba? Isa doon, I am the good shepherd. I lay down my life for my sheep. At ganun nga ang ginawa ng Panginoong Hesus. Kaya si Jesus Christ, nang ipinakilala ni John the Baptist sa mga alagad, ang sabi, look, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Yan. Fulfillment ng binanggit ni Isaiah patungkol sa ating Panginoong Hesus. Wala siyang karekla-reklamo. Kahit naman nung nililitis po siya siguro kung pinag-aralan na ninyo Matthew, Mark, Luke, and John, pagtapos po siyang daktin, di ba hinalikan siya ni Judas, tapos dinakip siya ng mga Roman soldiers. Nasa harap siya ni Pilato. Ano sabi ni Pilato? Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Alam mo bang may kapangyarihan ako sa iyo na pwede kitang palayain o pwede kitang maparusahan? Nagsalita ba ang Panginoon? Actually, nung dinala pa lang siya sa bahay ng punong pari, nung hating gabi na yun, umapila ba siya? Teka, mali itong ginagawa niyong paglilitis sa akin Mali ito, hindi ganito dapat ang tamang due process. Wala siyang ganun. Tinanggap niya lang with his mouth shut. Hanggang sa nandun siya sa cross na tinutuya siya ng mga tao, ikaw ang anak ng Diyos, iligtas mo ang iyong sarili. Nung hinubaran siya, nung pinako siya, walang reklamo, walang imik. Nangyari yung ipinahayag ni Isaiah na para siyang tupa nakakatayin, walang imik, walang reklamo. Siya nga, dahil siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Verse 8, nang siya'y hulihin at hatulan upang mamatay, wala man lamang nagtanggol sa kanyang kalagayan. Siya'y pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan. Siya'y inilibing na kasama ng masasama at mayayaman, kahit na siya'y walang kasalanan o nagsabi man ng kasinungalingan. Sinabi ni Yahweh, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Ang kanyang kamatayan ay handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Dahil dito ay mabubuhay siya ng matagal, makikita ang lahing susunod sa kanya at sa pamamagitan niya ay maisasagawa ang aking panukala. Gaya nga po ng nabanggit ko kanina,
nung dinakip po si Jesus Christ doon sa kangaroo court ng bahay ng high priest. Walang due process, wala siyang abogado na magtatanggol sa kanya. At hindi rin niya ipinagtanggol ang kanyang sarili. Fulfillment po, no? Yung binivisualize po natin nangyari saan? Sa Matthew, Mark, Luke, and John. Yung binabasa po natin nasa Isaiah. Diba? Nakita natin, totoo ang pahayag ng Diyos. Totoo ang Diyos. Totoo na si Jesus Christ ang ipinangakong tagapagligtas. Sino nagpatunay na ang Panginoong Hesus ay hindi nagkasala? He is on trial dahil sa mga accusations nila. Sinasabing he's a blasphemer, inaangkin niya na siya ay kapantay ng Diyos o siya ay Diyos. Kaya siya hinatulan eh. Na nilalabag niya ang araw ng pamamahinga. Yan, yung mga binabato sa kanya. Pero si Pilato mismo, pinatutunayan niya na wala siyang makitang kasalanan kay Jesus Christ. And even the thief on the cross, ano sabi nung magnanakaw sa tabi ng Panginoon? Sinabihan niya yung kanyang kasama, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Tayo ay marapat na parusahan dahil sa ating mga kasalanan. Pero siya, wala siyang ginawang kasalanan. Pero nasaan siya ngayon? Nandito siya sa tabi natin. Ang Panginoong Hesus ay itinuring din na isang kriminal. Sino lang ba ang ipinapako sa krus during those times? Yung mga gumawa ng heinous crimes. Kasi ito yung capital punishment eh. Ito yung death penalty eh. Crucifixion. Kaya dito sa mga talata na binasa natin, siya ay pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan, walang nagtanggol sa kanya. Siya ay inilibing na kasama ng masasama. He's between two thieves. Na mga totoong kriminal, mga totoong makasalanan, nandun siya kasama at as if kapantay niya itong dalawa na ito. Ganun po ang pinagdaanan ng ating Panginoong Hesus. Itinuring siyang kriminal, pero hindi po siya nagkasala. Ano naman po yung binanggit na mayaman? Nung patay na po ang Panginoong Hesus sa cross, ang isang kanyang tagasunod na ang pangalan ay Joseph, na isang mayaman, meron siyang, kumbaga sa may reserba siyang libingan na inukit sa bato. At doon niya hinihingi kay Pilato ang katawan ng Panginoong Hesus upang mabigyan ng dissenting libing ang Panginoong Hesus. Fulfillment pa rin po ng binanggit sa Isaiah chapter 52. Jesus Christ is the atoning sacrifice for our sins. Siya ang pambayad. Siya ang nagbayad ng ating kasalanan. Actually, hindi lang na kasalanan ng Israel. Kasalanan ng sanlibutan. Past, present, and future. Yan po ang kalagayan po natin. Dahil makasalanan tayo, kaaway tayo ng Diyos. But because of the death of the Son of God, we were reconciled. Nagkaroon ng pag-aayos. Na taong kaaway ng Diyos, hindi na ngayon itinuring na kaaway dahil sa ginawa ng Panginoong Hesus. Tayo itinuring ng kaibigan. And then sabi pa sa John chapter 1 verse 12, ang lahat ng sa kanya tumanggap at sumampalataya, hindi lang kaibigan, binigay ang karapatan na maging anak ng Diyos. Yun yung kapangyarihan ng ginawa ng Panginoong Hesus para sa atin. We were once God's enemies. Pero dahil sa bunga ng sacrifice na ginawa ni Jesus Christ, we were reconciled to God. Verse 11, sabi dito, pagkatapos ng mahabang pagdurusa, muli siyang lalasap ng ligaya. Malalaman niyang hindi nawalan ng kabuluhan ang kanyang pagtitiis. Ang tapat kong lingkod na lubos kong kinalulubdan, ang siyang tatanggap ng parusa ng marami. At alang-alang sa kanya, sila'y aking patatawarin. Dahil dito, siya'y aking pararangalan, kasama ng mga dakila at makapangyarihan. Sapagkat kusang loob niyang ibinigay ang sarili at nakibahagi sa parusa ng masasama. Inako niya ang mga makasalanan at
idinalangin sila'y patawarin. Sa mga naunang verses pa lang, binibigyang diin na tayo'y makasalanan, mapaparusahan, inako ni Jesus Christ ang parusa na karapat-dapat sa atin, siyang tumanggap ng hirap, punishment, and everything na para sa atin. Hanggang sa mga talata na to bago matapos ang chapter 53. Sabi dito, ang tapat kong lingkod na lubos kong kinalulugdan ang siyang tatanggap ng parusa ng marami. Kailan ba natin nabasa ito na sinabi ng Diyos? Di ba? 2 beses po binanggit ng Diyos yan. Regarding Jesus Christ. Kailan? Nung water baptism niya, kasama si John the Baptist, anong sabi ng Diyos? Ito ang aking anak na lubos kong kinalulugdan. Number 1, ano yung pangalawang beses? During the Transfiguration, na nakita ng mga alagad, kausap ni Jesus Christ doon sa bundok, si Moses at si Elias. Anong sabi ng Diyos sa kanila? Ito ang aking anak. Lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya. Pareho po yan na naka-account sa Matthew. Yung baptism niya, nung siya water baptized, chapter 7, chapter 3 ng Matthew, at saka sa chapter 17, yung Transfiguration. Twice binanggit ng Ama patungkol sa kanyang anak na lubos kong kinalulugdan. Oh. At sabi naman dito, dahil dito, sa verse 12, siya'y aking pararangalan. Kailan po nangyari ang pagpaparangal na ito? Basahin po natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa Filipos chapter 2, verse 9 to 11. Sabi rito, dahil dito, siya'y lubusang itinaas ng Diyos, o itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan, sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat. Nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa. At ang lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos. Jesus will receive the glory after ng suffering na pinagdaanan niya for the sake of mankind. Sabi dito, sa ending ng chapter 53, inako niya ang mga kasalanan at idinalangin sila'y patawarin. Alam niyo po, dun sa cross, meron pong great exchange na nangyari. Our sinfulness was imputed to Jesus Christ, and His righteousness was imputed to those who believe in Him. Nagkaroon ng great exchange. Tayo makasalanan, sino naging makasalanan? Ang Panginoong Hesus. Na inako niya yung ating kasalanan. Sinong matuwid? Ang Panginoong Hesus. Ngayon, sino ang naging matuwid? Ang mga tao na sumampalataya sa Kanya. Fulfillment pa rin ang sinasabi ng Isaiah chapter 53. At anong sabi dun sa huli? Idinalangin sila'y patawarin. Kailan po nangyari yan? Sa cross. Anong sinisigaw ng Panginoong Hesus? Sa kabila ng ginagawa sa Kanya ng mga tao, Ama ko, patawarin mo sila, hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Lahat dito, fulfillment ng ginawa ng Panginoong Hesus. At ang nagpapatotoo niyan, yung mga accounts ng Gospels, Matthew, Mark, Luke, and John. Makikita po natin yung kaganapan itong mga pangyayari na ito. Jesus Christ is the suffering servant. Sabi sa Mark chapter 10, verse 45, He came not to be served. O dumating siya hindi para paglingkuran. Dumating siya para maglingkod at ialay ang kanyang buhay bilang para sa katubusan ng marami. Luke 19:10, the Son of Man came to seek and to save the lost. 2 Corinthians 5:21, He made Him to be sin, who knew no sin. Diba? Sabi ko nga kanina, great exchange. Naging makasalanan ng Panginoong Hesus dahil inako niya ang ating kasalanan. Actually, never siyang nagkasala.
Pero dahil sa kanyang pag-ako ng ating mga kasalanan, He made Him to be sin, who knew no sin. Bakit? So that we become the righteousness of God. Romans 5:8, God shows us His love for us, in that while we were still sinners, Christ died for us. Ngayon po, ang tanong ko, what if, hanggang sa mga sandali na ito, hindi natin alam yung ginawa ni Jesus Christ? What if hanggang sa mga sandali na ito, hindi natin alam yung implications ng kanyang pagkakapako sa cross, yung kanyang kamatayan sa cross? Ano kaya ang ginagawa natin sa mga sandali na ito? Natitiyak ko po, na kung hindi po natin nalalaman yung implications ng ginawa ng Panginoong Hesus, yung bunga ng ginawa ng Panginoong Hesus, malamang sa malamang, hanggang sa mga sandali na to, tayo po ay nagsusumikap na magpakabuti. Nagsusumikap tayo na ma-please ang Diyos sa pamamagitan ng ating actions. And si Isaiah din po mismo ang nagsabi na ang inyong mga mabubuting gawa ay parang maruming basahan lang yan sa harapan ng Diyos. Kasi po, tayo talaga ay inisip natin na malulugod natin ang Diyos. We will be able to please God kapag nagpakabuti tayo, pag nagpakabait tayo. Iniisip natin, kapag ginawa natin yung mga bagay na yon, matutuwa ang Diyos. Yes, ang mga taong nilikha ko, ang babait, ang bubuti. Kaya bibigyan ko sila ng blessings. I will answer their prayers. Yun ang akala natin. Di ba si Paul, ganun din ang akala niya? Akala niya nagsiserve siya sa Lord dahil dinadakip niya, pinapapatay niya yung mga believers ni Jesus Christ. Ganun din tayo noon. Akala natin, nalulugod natin ng Diyos by our actions. Pero in fact, it's just a waste rag yung actions po natin. Dahil ano yung kulang? Dahil wala pa tayong pananampalataya sa Panginoon. Pero, dahil nalaman po natin ang reason, ang bunga ng ginawa ng Panginoong Yesus para sa atin, nakakagawa po ngayon tayo ng mabubuting bagay. Hindi na po ito maruming basahan sa harapan ng Diyos. Yung pong ginagawa nating mabubuting bagay ngayon, dahil nagkaroon na po tayo ng personal na relasyon sa Panginoon. Kaya po ginagawa na natin yung mga mabubuti. Dahil alam natin, yun yung gusto niya. At itong mga ginagawa nating mabubuti na ito, na tayo, dahil ngayon mananampalataya tayo ng Panginoong Hesus, hindi na po ito maruming basahan. Ano na ito? May reward na po yan. Darating ang time. Saan? Doon sa langit, God will give us the rewards on what we do here on earth. Nung habang nang tayo ay mananampalataya. Ang laki po ng kaibahan, ano po? Nung wala pa tayong pananampalataya, wala pa tayong personal relationship kay Jesus Christ, yung gawa po nating mabubuti ay maruming basahan na. Pero nung tayo po ay naging tunay na mananampalataya ng Panginoong Hesus, nagkaroon na tayo ng bunga. Nagbunga na sa buhay natin yung presence of the Holy Spirit. Ano na? Yung ginagawa nating kabutihan, diyan yung epekto dahil meron na po tayong ugnayan sa Diyos. At itong mga ginagawa nating kabutihan na ito, time will come. Jesus Christ will reward these deeds. Yun po yung napakalaking kaibahan. Okay? Nung bunga nung ating mga ginagawa. Kaya po sabi ni Paul sa Ephesians 2, verse 8 and 9, di ba? It is by grace you have been saved through faith. Hindi ito dahil sa inyong mga ginawa. Hindi ito mula sa inyong gawa. Ito'y biyaya, ito'y kaloob, ito'y libreng regalo ng Diyos. Hindi ito mula sa inyong mga sarili, kaya ang sabi niya, walang maipagmamalaki ang sinuman. Okay? Napakalaking kaibahan po ng gift, ng reward, at saka nung salary. Di ba? Ano yung salary? Nagtrabaho ka, kaya ka tatanggap ng sweldo. Yung reward, ano? Dahil may ginawa kang mabuti, tatanggap ka ng reward. Pero yung gift, it is because of what? The goodness of heart nung nagbigay.
At yan yung binigay ng Diyos sa atin. Free gift. Yung grace po niya. Hindi dahil nagsumikap tayo, dahil gumawa tayo ng mabuti, gumawa tayo ng mga pangako sa Diyos, binigyan niya tayo ng reward. Hindi. Nangyari nga ang dami mga tao na nangangako sa Diyos eh. Diba? Nangangako sa Diyos, tapos ano nangyari? Pagkatapos mangako, pako na. Diba? Panginoon, may karamdaman po ako ngayon. Sabi ng doktor, malala yung aking sakit. Lord, tulungan niyo naman po ako. Sana po gumaling ako sa aking karamdaman. Sana, Lord, malampasan ko po itong problema na to. Promise, Lord, pagka nalampasan ko po ito, Lord, magse-serve na po ako sa inyo. Iaalay ko na po ang aking buhay sa paglilingkod sa inyo, Lord. Yung iba naman po, nakausap po yung mga namatayan. Pastor, ngayon pong wala na si nanay, ako na po ang magtutuloy ng kanyang paglilingkod sa Diyos. Sa mga susunod na Sunday po, ako na po ang kapalit niya. Pagdating ko nung Sunday, walang dumating. Mahirap pong mangako sa Diyos, mga kapatid. Dahil lahat po tayo mga tao, wala po tayong kakayanan tuparin ano mang ipinangako po natin sa Diyos. Pero ang Diyos na nangako sa atin hundreds of years or thousands of years, tinupad po niya sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesus. Tayo po, recipient lang. Tumanggap lang po tayo ng habag. Tumanggap lang tayo ng biyaya. Tumanggap lang tayo ng dakilang pag-ibig ng ating Panginoon Jesus. Yan po yung kagandahan niya. Ginawa ng Panginoong Jesus. Kaya po, kung meron po sa atin dito, na nag-aalinlangan ka pa sa sarili mo, kung meron ka na ba talagang tunay na relasyon sa Panginoong Hesus. Isa lamang po ang dapat nating gawin. Ang sinasabi ng banal na kasulatan, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus, maliligtas ka. Ano yung sasampalatayaan mo sa Panginoong Hesus? The whole package. Naniniwala ka na siya ang anak ng Diyos. Naniniwala ka na dahil ikay makasalanan, mapaparusahan ka. Anong ginawa ng Panginoong Hesus? Siya ang nagbayad ng iyong kasalanan, kaya siya nakapako doon sa krus. Namatay siya doon, inialay niya ang kanyang buhay para mabayaran ang kasalanan mo. Siya'y namatay, inilibing, at hindi siya nanatiling nakalibing. Hindi siya nanatiling patay. Pinaniniwalaan mo dapat yun. Niyayakap mo, tinatanggap mo sa buhay mo na ang Panginoong Hesus ay muling nabuhay sa ikatlong araw. At lahat ng sinasabi ng banal na kasulatan, dapat tinatanggap mo yan. Ang sinasabi po, paano tayo maliligtas? Sumampalataya ka sa Panginoong Hesus. Yung paggawa ng mabuti, after po mangyayari yan, lalabas yan later on. Pag meron ka ng tunay na personal na relasyon sa ating Panginoong Hesus.